Lapit-lapit na talaga ang Pasko. Ilang tulog na lang, Pasko na, nakakulong pa rin si Duterte. wala talaga laylayan. Ganyan. Palirista, 8 Pasko pa bibilangin nun. Ha? 8 Pasko pa. O kaya, ang pagkakaalam ko, parang habang buhay na yata. Hindi, parang gano'n na rin yun. Kasi doon na Ayun, di ba, abutan yun. susunod na siya ni Bato eh. Oo. Malapit na si Bato. Oo, ang problema Hindi niyan, naman ayaw akuin ni Bato. Oh, wala akong kasalanan dyan. Kasi, pag inako niya yun, absuelto si Digong, lifetime siya ron. Hindi ako magtataka kapag may lumabas siyang statement na sumusunod lang naman ako sa bus ko eh. Naku po. Ganun talaga. Diba? Ayan. Breaking news to. Breaking news si Saldico, ha? Saldico, Hindi, nagbunga Saldico. na. Nagbunga na ang kanyang nagbunga na ang kanyang pagsusumikap na magpapansin sa ating presidente. Dahil? Yun, sa wakas, naka-cancel na ang kanyang passport ng tuluyan. Anong basa nyo dyan, Yam? Lumilit na ang mundo niya. Kasi kapag Oo. nakanselan ka ng passport, no, kung saan ka man bansa sa buong mundo, no, at Doon ka na. pwede ka nang habulin ng gobyerno na yon at i-deport dito sa Pilipinas. Ang masaklap, mamaya, hindi Philippine passport yung gamit niya. Yun ang problema natin yun lang, oo. O, yun ang sabi nga, di ba, na parang merong dalawang passport niya, parang Portuguese passport siya meron eh. O, Yun lang. hindi posible yun kasi mayaman yun eh. Oo. Kahit And nga- for sure, kaya nun mag-disguise, kaya nun nang bumili ng isang lugar na secluded Sa kanya lang. o hindi masyadong pinupuntahan ng mga tao at doon magtago. So, Pero hindi rin magtatagal yun. Hindi magtatagal yun. Si So, Teves nga, di ba? Di hamak na mas, mas strong itong si Teves na aresto, di ba? So, I hindi think magkakaroon ng ebidensya or audit trail, no? Oo. Kung saan siya naandun, no? Diyan papasok yung salita na hindi araw-araw Pasko. Correct. Diba? Kung kaya niya mag-disguise. Kung si Bato nga, hindi ganun kayaman, nakakapag-disguise na kaagad eh. Nagpatubo na kaagad ang buhok. Ano kaya gamit na hair grower nun? Pati bigote, may tubo na bigote. Nasa Pampanga daw eh. Nasa Pampanga. Sa Pampanga daw. Huling kita sa kanya. Huling report, Intel report, sabi ni Remulla, nasa Pampanga So daw. yan mga kabibim, breaking news lang naman tayo si Saldico na nalalaman na natin ngayon na wala talagang nakakaangat sa atin dito sa batas, lalong-lalo na kapag ikaw ay kriminal. Diba? Kapag ikaw ay may ginagawang kalukuhang pagnanakaw sa gobyerno, hindi ka talaga pwedeng tumakbo sa batas. Lalo na kung si BBM presidente ngayon, hindi yung correct. gaya nung nakaraan na puro petiks-petiks, di ba? So magiging moves ni Saldico dyan, magtitay siya ng 3 years. Kasi pag hindi na si PBB ang presidente, baka dyan lumutang na yan. Magkakaroon ng lakas ng loob yan eh. Kung matalo yung manok niya. Kasi hindi talaga manalo yun. Si Hindi Sara. manalo yun. Hindi marunong mag-English eh. Hindi, gagawa talaga ng paraan yon para hindi siya mahuli. And at the same time, palagi ko maglalabas ng malaking pera yan. Gagamit talaga ng pera yan. Kung sino man ang kakandidato na kakampi niya sa 2028. Oo. Donasyon, dadaan sa donasyon. Ang mahirap niya, baka gawin niya yung tayaan niya lahat ng kandidato. Pwede. Kasi pwede yun eh, di ba? Basta hindi yung ni PBBM, malamang yung yun. anointed ni PBBM. Oo. Dahil hindi talaga siya uubra kay PBBM. Nakita Oo. man, no? Hindi umubra ang kanyang mga patutsada. Ay, sa wala na ating ba? Pangulo. Tapos na ba yun? Wala na. Dead ba na kasi storyline eh. Tapos na Hindi ba yun? matugma eh. Ay, palpak yung gumawa ng script. Sabi Palpak yung yung script senador eh. daw yan na ginagalong-galon eh. Tama, wala naman sasabi galong-galon eh. Nakita ko yan kay Romeo, yung laro. Wala naman sasabi ginagat na buhok na ganyan. O yan. Dito na nga tayo sa segment 1. Parang bata lang yun na dinampot Siguro mo yung isip-isip nag-stop doon. Pangalanan mo na kung sino para ba. O, dito ka muna. Ayan, dito na tayo sa totoong natin segment ha. Ito, importante ito ha. Diskaya, si Sara Diskaya sumuko na. Sa sobrang takot kay Pangulong Bongbong Marcos. Kusang loob na sumuko sa NBI itong si Sara Diskaya kahapon, tama? Wala pang warrant of arrest yan, ha? Ito ay wala pang warrant of arrest. Ito ay matapos i-anunsyo mismo ni PBBM na malapit na siyang ipa-aresto sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyu ng hukuman kaugnay sa kasong kanyang kinaharap na may kinalaman sa flood control. Ito dito makikita. Si PBBM, konting salita lang, di ba? Konting salita lang pero may diin. Correct. Di ba? Wala nang chichipurit yan na pananakot. Ganyan. Wala. Sabi, arestuin ka, malapit ka na arestuin. Yan, dyan mo makikita ang weak leader na may diin yung sinasabi. Hindi gaya ng strong leader na nakahima sa rehas. Palerista, hindi niya kailangan magmura. Hindi Hindi niya kailangan Correct. mag-threat. No? Hindi. Pero anong nangyayari? Nagsasoli ng kanilang mga ari-arian, cash, and
real estate Oo. properties or movable properties like vehicles, no? At sumusurrender. Sumusurrender na agad, no? Inunahan pa In yung fact, wala warrant. pang warrant to, pare. Wala pa Sumusurrender yun. na. Ibig sabihin, ganun sila katakot sa Iba- Pangulo na hindi nagmumura at hindi nananakot. Alam mo, dyan po, pasok ko sabihan na nakakatakot yung tahimik eh. Oo. Di ba, kumbaga si Duterte, maingay. Di ba? Maingay. Parang lata talagang pag hinampas mo, nalulupi yung muka. Si PBBM, Kaya ka nakakaki. si PBBM, di ba? Tahimik. Kapag hinampas mo, hindi nagsasalita, pero matatakot ka pag, May dating. pag tinitigan ka. May dating. Kaya ka nakakatawa yung sinasabi ni Greco Berica, pre. Oy, pero ganyan. Wala ko. Ikaw yung nahalo na naman ako. Diyan kayo utak kanal na yan eh. Sabi ni Greco Berica, nung panahon namin, may committee kami na anti-corruption. Bawat ano to, ayun dyan, may anti-corruption. Pero walang napakulong. Hindi kaya sila yung kurakot bawat committee nun? Oy, nga. Sila din. Di ba kayong trabaho ng committee, para i-centralize yung corruption. Tapos Para may proud pa siya. maibigay sa taas. Ako pag makaharap ko lang talaga, papahiya ko talaga harap-harapan. Ano sasabi mong matikas yung administrasyon nyo? Sino napakulong mo? Wala. Di ba? Tingnan mo nga yung mukha, parang eskinol. Ganun din ko kagad yun. Personalan talaga, Ganun din ko kalarista. kagad yun. Personalan, manirista ko ganun. Hindi nakakabatrip, pinipersonal na si BBM eh. Anyway, marami nagtatanong bakit si Sara Diskaya lang, wala pa si Curly. Yung kaso na yan kasi dyan sa Manumalyang Project sa Davao yan. So, baka in the coming batches, Alam mo kung bakit? kasama na si Curly Kasi dyan. sa legal documents, for instance, sa incorporation paper, si Sarah, Sarah, ang posibleng, Yan yung sa St. Timothy. nakapangalan doon. Kasi Oo. remember, they have 9 corporations, Oo, no? company. Iba't ibang may-ari, kamag-anak, o ano, no? So, posibleng wala yung pangalan ni Curly Diskaya dun sa corporation ng sinampang kaso. Oh. Specifically, yung projects na yan na flag no, na anomalya sa Davao yan eh. Imagine mo 180 billion pesos 180 billion pesos yung naglabas-masok sa mga kumpanya nito mga Diskaya. Laki Napakarami. nung, mula nung, 2016 yan hanggang 2025. panahon pa ni Duterte yan. Panahon pa ni Oo, Digong. wala na. Pag Given talaga. na yon na talagang ang flood control scam nangyari sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte. As a matter of fact, kaya na freeze na rin yung assets nitong Eric Yap sa kay Isa Edvic pa yan. Yap na naging Appropriations Committee Chairman nung nakaraang administrasyon ay dahil doon talaga nag-umpisa ang scam na yan. So, ibig Tindi, sabihin, hindi pala talaga totoo yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na walang korupsyon ng panahon niya, budol pala yun. Di ba? Kasi Budol yun. ito pa lang 2016 nagnanakaw na itong mga to, panahon niya yan. Correct. Di ba? Ang tanong, bakit hindi niya nilabanan yan? Bakit wala nakulong? Lahat naman ng ano nila puro budol eh. Yung simpleng buhay budol, di ba? Walang correct. corruption budol. Yung pupunta sa China ng naka-jet ski budol. Yung 6 months tapos nang wala nang drug addiction, drug pushing, budol. Kaya yung mga followers budol din eh. Si Bato, make my day, budol. Si Robin Padilla, sasamahan ko si Bato, walang iwanan. Sabi na ngayon, huwag ka subuko ha. Alam mo, dyan, Budol! Huwag ka subuko para hindi kita masamahan. Alam mo- May ganitong yun eh. Bato, huwag ka subuko para hindi kita samahan ha. dyan napapaya si Robin Padilla ngayon. Dyan Budol yun siya talaga. pinagtatawanan ng mga Pilipino, si Robin ha. Pinagtatawanan talaga ng mga Pilipino ngayon kasi hindi niya pala kayang panindigan yung daldal niya nung nakaraan na sasamahan niya si Bato. Di ba? Diyan makikita basta sinabing baka Duterte, walang paninindigan. Budol. Oo. Ka-copy 427 bank account na nakalink sa mga Diskaya pala ang naka-freeze na. Grabe no, Grabe, 427. Magkano kaya laman ng bawat bangko na yan? No? Kahit sabihin natin, 100 million kada isa. Kahit sabihin mo na 1 million, 427 million na yan. Grabe, billions of pesos yan. Oo. Totoo. Grabe. Itong pagsuko ni Sara Diskaya, mga ka-BBM ha. Dito mo makikita na si PBBM strong leader. Hindi siya talaga totoong weak leader. Strong leader siya. Hindi niya lang kailangan magsigaw-sigaw, Magmura. manakot, magmura, magbanta. Ang ginawa lang niya, nagsalita, konting titig sa camera, yun na yun. Yan ang team ko mamaya sa editorial ko. Yun na Strong yun, di leader. ba? Hindi gaya nung isa, puro banta. Yayariin ko kayo.
Oh. Pero in fairness kay Papakulong ano, kayo. in fairness kay Sara Diskaya, malaking ano to malaki ang ibig sabihin dito ng pagsuko niya. Marami nagsasabi baka raw, mag-witness, baka mo raw bumaliktad na yan. O baka kasi parang nanliligaw ito para ipasok sa WPP. Oo. Siyempre kailangan niya rin iligtas yung sarili niya. Ngayon may kinakabahan dyan na isang senador, yung ganun nga. Baka sabihin, nag-donate ako dyan. Naku, yun ang problema ng senador na yun. Sa isip-isip ni gano'n. Sa isip, pinagtanggol pa kita, Alex. Oo. Yung ginagawa namin, kaldero yun ha. Sa mga nanonood. Hindi buhok yun ha, kaldero yun. O di ba? Maraming kung itong si Diskaya, talagang kakampi na sa gobyerno, magte-tell all na, nako, maraming iinit ang puwet dyan dahil marami itong nalalaman. Sabi kasi ng mga Diskaya, meron silang ledger. Oo. Ayan, malaking patibay, ebidensya yan. Oo. Ako mag-DDN yan sa mga mambabatas kung sino man yung mga tumatanggap doon sa ledger. Kasi physical evidence, ako po, maraming mananagot siya. Sana mag-tell all. Diba? Para panindigan niya na yan. Kung gusto mong pumasok sa WPP, isa pa i-request natin yung restitution, di ba? Balik na Isa muna. uli na. Oo, Isa uli ibalik na na yung mga muna. ibang nila. Mauna dapat yung restitution. Oo. Yan ang gusto ni Ombudsman Boying Rimulya. Oo. Correct. Magsoli ka Oo. muna to show your good faith. Kahit partial Oo. lang, no? Oo. Kahit partial lang, katulad ng ginawa ni Henry Oo. Alcantara. Saka ni Hernandez. Diba? Sa kanila Magsauli lang ng 1 billion yan. Laking Oo. bagay na sa Pilipinas Oo yan. naman. Yan ha, mga ka-BBM ha. Yung kay Sara ha. Konting salita lang ni BBM pero tingnan mo si Sara, nangatog kaagad yung tuhod. Sumuko, wala pang warrant of arrest. Takot na Yan eh. si PBBM. Hindi pala daldal. Hindi pala salita. Bait lang. O baka pain lang si Sara Diskaya. Baka yun Hindi, ang- wala nga magpapain dyan kasi sila, kabado nga sila eh. Paano papain na si BBM? Siya nga yung nagpapakulong Feeling ko kaya sumuko si Sara Diskaya kasi nasanay siya kay Digong na hindi ka bibigyan ng due process. Oo. Mamay may warrant of arrest. Hindi. Palabasin na ng laban. Sumuko yan para sa mga anak niya. Yun lang yun sa Sabagay, tingin ko. pwede. Kasi tingnan mo sino nagbabantay ng anak niya ngayon? Di ba hindi nga yan sinight in contempt sa Senado kasi walang magbabantay sa mga anak niya, lalo na parang may special child siyang anak. Sino ngayon kaya nagbabantay doon? Nakakulong pa si Curly, di ba? Oo, nasa Senado. Yan talaga. Nakakontempt po ba yung Oo. asawa niya? Yan ang masakit talaga sa part nilang mag-asawa kasi syempre lahat naman tayo may anak pero wala tayong magagawa. Nagnakaw sila na Oo. kailangan nilang pagbayaran. Kung kuha ko sa kanila, ibalik ko na lang yung pera. Tapos ituro ko na lahat. Ilang buwan na rin kasi pinag-uusapan. Palagi ko kahit pa paano natanggap na nila at na-condition na nila yung minds nila na lalaban na lang sila sa korte. Tama. Kasi kung magtatago sila, mas magiging mahirap ang Mahirap kanilang lang. buhay. No? Mas magiging delikado at mahirap. Wala kang peace of mind sa ganun, yung magtatago ka. At the same time, yung anak nila, hindi nila makikita. Oo. At least kung nakakulong sila, pwede Madadalaw. sila Madadalaw. At saka maganda pa yung kulungan. Pero kung ako sa kanila, wag na sila lumabad. Kumampi na lang sila. Oo. Tell all na lang sila. Pero Diba? palirista, yung company na yan, anong ibig sabihin? Hindi, Mag-state kumbaga, witness sila? mag-tell all na lang sila. Ibalik lahat ng pera. Pero kung ako yan, ituro lahat ng Mag-cooperate. totoo may kasalanan. Kung ako authorities. naman, magko-cooperate ako, mag-cooperate sa gobyerno, Oo. pero ang gobyerno dapat hindi gawing state witness yan. Kasi hindi ko nakikita nga list Guilty. itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At Oo. dapat panagutan talaga nila yung billion-billion na nakurakot o Oo. nakuha nila sa O kasi gobyerno. parang na-absuelto na lang bigla Oo, kapag hindi napasok sa maganda yung WPP. ganun eh. Kaso nakakaawa talaga yung mga Saka tatlo considering, yata anak nila, considering yung naging experience natin kay anong pangalan ito, pork barrel Janet Napoles. Napoles. scam queen, no, si Janet Napoles, no. Hindi siya pumasa as a state witness because hindi naman siya least guilty eh. So I correct. think pareho ng sitwasyon yan kay Sabagay. Curly and Sara Diskaya. freeze order, inilabas ng Court of Appeals ang freeze order sa asset ni na Benguet Representative Eric Yap at ng ACT-CIS Representative Ed Vic Yap. Magkapatid, no? Magkapatid pala to. Magkapatid dyan. Ng Silverworks Construction Corporation kaugnay sa anomalous flood control project sa La Union. Grabe Di pa ba? lang yaman yan, nakapalista. Oo, May grabe mga aeroplano, Meron may din mga doon. air assets. Oh, Sa meron din. aviation Oo. business nila, grabe. Oo, laki ng Anong negosyo business nila? nila. Business nila. Skyyard Aviation Corporation. Kasama din po yan sa mga assets na na-freeze, no? Yan, Silverwolves. Skyyard Aviation. Construction Corporation, Ay, mayaman Skyyard to. Aviation Corporation. At personal assets ng magkapatid. So linawin natin, yung Silverwolves Construction, iba pa yung sa negosyo nilang Skyyard Aviation. Iba pa yan, iba pa yan. Mayaman Iba pa yan. pala tong Kumbaga, mga yan to. yung mga pinapasukan ng pera. Mayaman yung mga- pala tong mga to. Corporation na yan. Ang lupit ni Kakope, ang lupit ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Oo. Samantalang ng pork barrel scam, wala akong natatandaan na sitwasyon na nakapag-freeze ng mga assets eh. Wala ba? Parang, Hindi kasi bata pa ako nun eh.
Ano sinasabi mo? Hindi, wala pa talaga ako kabongbo sa politika. Wala pa ako kabongbo sa politika noon. Hindi ka active sa politics. 2010 lang naging pangulo si Pinoy eh. Pero Akala totoo, no? At ang masaklap, ginagamit nila yung party list system. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Kasi isa sa priority bills yan ng ating presidente, yung party list system. Kasi yung ibang mga korap, gagamitin yung party list system para makapasok sa Kongreso at yung opportunity na yan na makapagnakaw. So mahigit 16 billion pala ha ang dumaan na transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Karamihan dyan ay DPWH flood control projects. Biruin mo kung hindi na Bulgar yan. 16 billion pesos. Isang kumpanya lang yan ha. O ilan yung na-freeze nilang account? Yan. Ito mga ari-arian ha, mga personal assets ito. 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts, 8 aircraft. Grabe, 8 aircraft pa. Grabe, mga aeroplano po yan at helicopter mula sa Skyyard Aviation. Hindi, si Saldi ko ba ilan ang aeroplano helicopter Ang niya? naano sa ata sa kanya, 4 or 3. Mas marami pala to. Mas marami. Walo. Saka, ano to, aeroplano talaga. Yung kay Saldi, may helicopter eh. Ibig sabihin, mas ganun. mahal ang halaga Hindi, mas mahal ba ang aeroplano sa helicopter? Oo naman. Depende sa, pagkakagawa. Malayo ang presyo nila. Oo. Mas Ang mga mayaman presyo to. yan, 100 Ibig sabihin, mas million, 100 mayaman million to. plus, no? Balikan ko lang yung sinabi mo tungkol sa mga party list, no? Oo. Talagang ito nagbalasubas talaga, bumaboy sa ating party list system. Correct. Itong mga mayayaman na to, no? Talaga, kaya dapat talaga, tama si PBBM na i-prioritize yung tungkol sa, ano, no? Party list Reform Act. Topic ba natin mamaya? Mamaya topic Ah, natin yan. yan. Pero, anyway, Maraming tatamaan dyan, pre. oo. Mayayaman. Oo. Kasi wala namang party list na mahirap eh. Kasi ang usapan dyan, yung marginalized dapat yung party list mo. Yung, Tama. yung Sector. sector na nire-represent mo are marginalized sector. Like yung farmers, fishermen, service crew, Indigenous drivers, peoples. indigenous people. Ang Diba? problema ginamit talaga yung Ginamit yaman lahat na lang klase ng sektor meron. Pero kahit hindi mahirap na sektor, kasali. Bakit yumaman ng ganyan si Eric Yap? Balikan natin nung panahon Sige, po ni sige. Digong, siya po ang chairperson ng Appropriations Committee. Pareha sila ni Zaldico. Pareha sila ng posisyon. Committee on Appropriations. So sila yung nagko-control ng budget dyan sa House of Representatives. Yun pala, kinakamal na yung yaman ng bayan. Kaya nga. So, ang nakita ko ng news kanina or isa sa mga post na nabasa ko kanina, sinasabi na etong si Eric Yap ay ang Saldico nung nakarang administrasyon. Pero Anong ibig mo sabihin niya? Siya rin ang mamaniubra ng mga insertions or at mga Budget. tungkol sa budget. Especially kapag BICAM na or mayroon ng small committee. Ibig sabihin, appropriation siya rin dati? Siya ang Yes, chairperson. siya ang chairperson. Same. So yun pala mga kababayan. Siya din ha? ang salarin kung bakit nabigyan ng 51 billion pesos si Pulong in just 3 years. Samantalang yung ibang distrito, 500 million lang. Ay kaya magta-travel yung isa. Ay sabi. Di ba? Kasi, Palerista, di umano, si Eric Yap ay crony ni Pulong Duterte. Report siya na, nabasa ko lang yan sa mga news, no? Yan ang lumalabas sa mga nababasa natin. Ibig sabihin ng crony, sir, sa kanya ay pinapahawak yung mga yaman. Ganun yun, no? Crony, in a way, parang business partners. so yan mga kababayan ha. Sa panunungkulan lang ni PBBM tayo may naririnig na mga kongresista, mga matataas na tao na na-freeze yung mga ari-arian nila dahil sa totoong paglaban at paghabol ni PBBM sa mga buwaya sa gobyerno. At yan ay dahil si PBBM ang presidente natin ngayon na mayroong political will. Correct. May nabasa ko yung sinulat ni Mark Ian everyday, no? Si presidente kung tutuusin, pwede niyang wag pansinin yan eh. 'Di ba? Maganda tingin sa kanya, pwede pa siyang eventually tumakbo sa kahit anong posisyon Oo. nang hindi nabubulgar itong Oo. korupsyon na ito. Oo. Pero yung ibang side yung tinahak ng ating presidente, kailangan mabulgar itong mga korupsyon na yan para sa mga susunod na henerasyon, hindi na mangyayari. Alam mo, yan nung hindi inaasahan ng mga Pilipino kay BBM, di ba? Kasi kilala si BBM, tahimik. Oh, correct. Sobrang bait. Hindi nga nagmumura, hindi nga sabi ni Duterte hindi makapatay ng langaw. Di ba? Pero siya pa ang gumawa nito na lumalaban sa mga matitinding kalaban sa gobyerno. Kumbaga, sinugal ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang political capital. Yes. Correct. No? Kasi hoda kung masira siya, o ang kanyang pamilya o ang kanyang administrasyon, masira ang kanyang pakikipagkaibigan at alliances sa iba't ibang political leaders, no? Binaliwala niya 'yon dahil gusto niyang tahakin ang tamang landas. Tama. Diyan minahal si PBBM kahit ng mga pink. Correct. Actually, Dahil sa ginawa niya na yan. Pansinin mo may mga vlogger ngayon
pinagtatanggol siya. Mga kakamping. Oh, yung mga vlogger Mga dinaw. dati, yung mga vlogger na yun dati. Kaaway halos natin yan eh. Baluhurain nila si BBM no 2022. Kaaway natin yung mga yan, mga kaanuhan natin yan. Pero ngayon, Magnanakaw yan. Oo, pero ngayon. No? Magnanakaw yan. Human rights violator Oo. yan. Gagaya lang yan sa kanyang ama. oh, may nangyari ba sa mga sinabi nila? Wala, baliktad. Ngayon po, Oh, yan yung lagi sinasabi ni Yayam na lahat ng sinabi nung peak nung nakaraan ay kabaligtaran yung ginawa ni PBBM. Hindi nagnakaw, walang binayolate na human rights, walang pinapapatay, lahat yung kabaligtaran. Hindi nakikialam sa justice system. Oo. Kaya kaya diyan ang dahilan na yan, si PBBM mahal ng mga kakamping ngayon na mga butante. Kaya mas marami pa rin po ang supporters si PBBM. Nagtataka lang tayo sa recent survey. Parang ang taas-taas naman ni Sara. Kumpara kay PBBM. Topic ba Teka natin muna, teka muna, yan? teka muna. Hindi, topic natin yan. Hindi ko Pag-usapan natin yan. Hindi ko papangalanan yung numero WR numero. Ayokong pangalanan sila. Okay. WR numero na mukhang bias yung Kasi commission ng mga Duterte yan eh. Hindi, sino bang ano yun? Pipitsugin kumpanya na yun? O ano Hindi, ba yun? ang Patakbo na kumpanya? Ano ba yun? ang masasabi lang natin sa ngayon. Ano lang tayo ha? ang masasabi lang natin sa ngayon, no? Bagong survey firm 'yan. Bago. Pangalawa, merong lumalabas na mga balita na ang nagpapa-survey daw sa kanila ay kalaban ni PBBM. Ayun, kaya naman Ano pala. yan? Isang senador yan na Wala kaming nagpa-commission. ini-imply ha, yun lang ang naririnig natin at nababasa Baka yan yung natin sa silugaw. social media. Si Lugaw Sino King. sinugaw? Si... Sabi. Yung inano ko. Oh, sabi. Pero kilala ko ng pag-commission kasi may senador na nagsabi sa amin. Yung yan ang editorial pag-commission. natin. Tama ako, hindi. Totoo. Tama nga, totoo, tama. totoo. Ayan. Nagbubulungan na. Si Joe nagpupunta, sabi na po nga. Oh, mahaba yun ha. Mahabang go yun ha. O yan. Siyempre sila nagpa-commission, definitely yung resulta, papabor sa kanila. explain natin, no? Kaya yan, alam niyo po kasi, kapag, kunyari, ako magpapa-commission ng survey, no? Minsan po, yung survey firm, yung mga way ng kanilang pagtatanong, parang magiging bias. Leading, oh. Leading, tama si Ka-Coffee. Leading sa gustong palabasin Sagot. nung nag-commission. Oh. Correct. No, Tama kunyari, yan. ako po, gusto kong palabasin na number 1 ako sa senatorial slate, no, or sa senatorial candidates, no. Yung mga tanong, no, specifically kung paano kinakraft yung mga listahan na yan, no, gagawa na lang ng paraan na gano'n na lumabas. Parang Publicus Asia, ganyan din yan eh, yung kay Tikia. Maka Duterte din eh, kaya tinan mo lahat ng resulta ng survey. Puro pabor na. Oo. Puro pabor. So, tayo hindi naman tayo naniniwala sa survey kasi naniniwala tayo sa trabaho ni PBBM. At saka nakikita natin sa Oo, grounds, no. oo. Kita nyo naman kung paano salubungin si Pangulong Bongbong Hindi, tingnan mo Marcos sa ha. lahat Ilan ng survey ni pinupuntahan. Sarah? 41%? Yeah. Oh, tingnan mo pag nagmaisog sila. Swerte ng umabot. Swerte ng umabot ng 200. Kasama ng vlogger at saka tendero. Kasama na yung vendors doon, pati yung police. Di ba? Kasama na yung binayaran. Oo. So, ibig ko sabihin, 20 na lang matitira doon. Bakit sila yun eh? Akin sila. Di ba? Pasinidyo. Yun ang totoong survey. Na nakikisakay sila sa rally ng iba kasi hindi nila kaya Kaya ng mag-rally. sarili. Nangaabot sila ng 250. Hindi nila Kaya, kaya. tama po si Palirista doon eh. Paano niyo po ma-explain, no? Paano niyo po ma-explain na kapag dating sa social media, napakaingay, no? Ang dami, di ba? Post pa lang ng isang BBM vlogger, ang dami na agad na bashing, bakbak agad, no? Pero pag nagpatawag ang kanilang mga leader, no? Kahit si Sara pa yan, kahit si Chavit Singson pa yan, kahit yung mga retired general, retired po, sorry. Na, kambyo. Retired generals. Kapag sila nagpatawag, no, ilang piraso lang yung dumadating. Kaya tama si Secretary Gadon, no, ilang piraso lang dumadating, mas marami pa din nagpapapirma sa kanya ng o nagpapapicture sa kanya, di ba? Kesa yung dumadating sa Maisog Rallies. Oh, eto, yan pa lang, ha? Resibo yan, resibo na talagang mahina na ang pangalan ng pamilya Duterte sa mga matitinong Pilipino. Malakas na lang yan sa mga retarded. Diba? Ebidensya yan. Hindi mo na tatanggihan. Nahawa ka sa akin eh. Retired. Oh, di ba may survey nga, yung vlog ko nga, si Sarah 41%, mataas. Oh,
Doon sa mental hospital ginanap. Sabi ko yun. May mga ganun yung tinanong? May mga ganun? Malamang. So yan mga ka-BBM ha, anong oras na ba? Last ko na ba to, Mark? No, Isa pa, alam isa ko pa. na yan. Hindi, Mark, last ko na to? Oo, yan, Okay, sige. Diretsuin na natin ito bago tayo magkantsawan. Okay. Eto ha. Kilala niyo ba si Dora the Explorer? Si Dora the Explorer, yun talaga yung batang gala yun. Gala ng gala kung saan yun. Ha? Pero talo siya sa isang congressman na nagngangalang Pulong. Ha? Isipin mo, si Pulong, magbabakasyon sa 17 na bansa. Wow, sana all. Grabe, oh. Mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Isang taon! Hindi, ano naman, mahigit. Ano lang? Isang taon! Okay, sige. Isang taon! Ano lang yan? 35 days yan. 35 days. Basta baka ma-fake news ka. 35 days. 35 days. Imagine na 17 countries Oo. in just 35 days. Natatawa ako sa komento ni, ni Congressman Tino. Oh. Sabi niya, ano siya, Miss Universe? Bakit Miss Universe? Bakit? Kasi Miss Universe kapag nagta-travel Pag ambassador ka. Pag nanalo ka. Kapag rank mo, magta-travel ka kung saan bansa eh. Diba? Kasi ikaw ang ambassadress of goodwill eh. Pero ang sabi naman niya dyan, kumambyo siya. Ang gagastusin naman daw niya dyan, sarili niyang pera. At kapag may session sa plenary, mag-o-online siya, kumbaga sa Zoom. Pero palirista, kahit sarili niyang pera, ang question doon, narinig ko yung sinabi ni Yusek Claire Caso at tama siya. Paano yung mga constituents niya na Oo. dapat niyang alalayan, tulungan? Sanay naman na yung mga yun. Sanay na yun. Manggid na yung mga yun. Kanilang kalagayan. Oo. Parang si Boto na rin yan, di ba? Hindi pumapasok pero sa sahod. Yun ang unfair. Yun ang unfair. Dito sa atin sa Pilipinas, marami dito mga empleyado kapag wala kang pasok, wala Walang ring sahod. Pero etong mga to, na ang yayaman, pinapasahod natin kahit walang trabaho, gaya na lang ni Senator Bato. Diyan mo makikita na kung anong utak si Bato na natawag dyan. Nasisikmura niya yung ganyan. Sumasahod, walang pasok-pasok. Biruin mo, Hindi, simula nang ganun katakot eh. Ha? Ganun katakot. Yun nga. simula na magbukas ang sesyon, itong kongreso na to, halos wala pang time na pumasok si Pulong Wala pa. Duterte. Tsaka si Bato, Grabe. no? ilan lang. Imagine mo sa Hindi lang sahod si ka- Pulong, yung buong angkan niya na congressman. Nang ano lang ata ng opening lang eh. Tapos nag-walk out pa. oo. Di ba? Hindi na nakinig ng soda ng ating presidente. Correction. Sabi ni Iken Sans, no, yung ating viewer, 55 days daw mawawala, not 25 days. 55 days. Oh, kung Ang computation niya. Kung pagbabasehan mo yung taon, isang taon kasi 2025, 2026. Pero ilang days? 55? 55 daw. Grabe. Magzuzum Yan lang. talaga pangarap ko makapagbakasyon isang pasada 17 countries, no? Kasi tayo pa isa Dalawa. dalawa sa isang taon, ito 17. Pero sa matindi. tingin niyo, bakit siya pupunta sa 17 countries? Ikaw yan, ang basa mo diyan, mamaya na ako. Ayoko, I reserve my right against self-incrimination. Hindi, ang nabasa ko, mayroon. Para ako contractor sa ano mo. Hindi, teka muna, meron nag-comment na kilalang vlogger, sabi, anong gagawin niya doon para i-check yung kanilang mga bank accounts? Yun ang, Posible. yun ang sinabi. Pwede. Pero hindi naman natin sigurado kung totoo yun. Kasi tingnan mo, ano ba nga gagawin niya doon? Ewan ko, siguro coordination with the OFW communities kasi sinasabi nila malakas sila sa mga Ano yung OFW. presidente? Presidente siya. Vice-presidente. Baka may plano talaga sa 2028 sila. Pero sa tingin ko, yung 17 countries na yan, distraction yan eh. May pupuntahan yan na isa or dalawang. Kasi yung travel order naman, not necessarily i-fulfill mo eh. May pupuntahan lang yan na isa o dalawang bansa, pwedeng kausapin tungkol sa ina-apply nila sa tatay nila, di ba? Yung Interim release. Interim release. Wala na Tatanggap nga sa yun kanila. Decoy lang yung iba dyan eh. Oh. Parang ano lang ito, front lang yan eh. Yung 17 countries, definitely hindi siya pupuntahan lahat yan. Hindi kaya maagawan nito ng trabaho yung Secretary of Tourism natin? O pwede. Baka. Di ba? O DFA. Oo. Di ba? Kasi isipin mo, 17 countries, ano naman gagawin mo dyan? Di ba? Pero marami talaga nagsasabi na kaya raw ito aalis, kasi nga, baka magkaroon ng investigasyon, ipatawag siya, hindi, syempre, kapag wala rito, madaling hindi siya maka-attend. Actually, kahit ipatawag siya, hindi man pumupunta eh. Imagine mo, ICI, inimbitahan siya, hindi man siya pumunta. Wala kasing Diba? kulong yun. Pero pag nagpatawag sa kanya, may isang may kulong, pupunta yan. Iba talaga, matigas talaga, sobrang tigas talaga. Oh. They don't care about yung backlash Oo. o mga bashing na nare-receive nila sa taong bayan. Basta ayaw nila.
Oh, yan dyan natin Ibig makikita. sabihin, no, malayo yung pinagkaiba nila sa mga Marcos. Hindi correct. sila sensitive sa public pulse. Samantalang ang mga Marcos, no, kapag kung anong gusto ng taong bayan, no, most likely than not, pinakikinggan talaga nila yan. Pero magtaka ka sa Davao, no? Binoboto pa rin nila. Oo nga, oo Eh, nga. nakakapagtaka sa mga taga Davao. Ayaw ko na magsalita sa mga kamag-anak ko dyan, ang tatangan nyo. Nagsalita ka rin eh. Kasi doon na sa kamag-anak ko. Kamag-anak ko lang. Oo. Ay, tita mo, baka nanonood sa atin. Totoo naman. Ay, black ka na naman. Totoo naman. Okay. Kasi yung gusto niyang, kapag sinabing PBBM, yan yung unang papasok sa isip ng tao. May legacy. Oo. May legacy. Kasi yung tatay niya, pag sabi, Ferdinand Marcos, maraming napagawa, maraming struktura. Pag sabi, PBBM, maraming napakulong na buhay ang gobyerno. Para Lumaban kasi- sa korupsyon. Para kasing tumambad sa harapan niya mismo eh. Oo. Nakita niya mo mismo eh. Pero ang Pangulo natin, ang klase ng tao na ayaw lumingon sa iba. Pero kung ayaw niyang, Tinitigan niya at hinarap niya. kung tutuusin, kaya niyang pagtakpan eh. Kaya niya pagtakpan Correct, yan eh. Gaya nung isa. Gaya ni Duterte. Oo, diba? Kasi si Duterte, sinabi niya may korupsyon. Si PBBM kaya niya rin yan, pero hindi dapat. Tama si Kakopi. Pwede niya sabihin na, bahala na yung susunod na Pangulo Oo. dyan. Hayaan ko na, Ang 3 years na importante lang sa ako akin, eh. maging... Hindi, malamang lahat ng mga nagdaang pangulo ganyan yung style. Oo. Bayaan mo na yung susunod niya, problema niya na yan. Babanggain mo ba yung bilyonaryo? Basta ako, sumasahod ako. Ang sasabihin niya, Kesa naman masira ako. Oo. Di ba? correct. Kasi si PBBM, wala na yung iniisip na political career niya. Hindi naman tatakbong mayor yan para pababain yung sarili niya. Presidente, from mayor, congressman. Eto si PBBM, pagkatapos nito magpresidente, hayahay na to sa buhay. At hindi niya kinakailangan protektahan si Sandro Marcos kasi si Sandro Marcos, on his own, kaya niyang ipagtanggol ang kanyang Correct. sarili. Napakahusay. Nakita niyo ba yung ginawa ni Sandro Marcos noong nakaraan? Napakatikas, di ba? No? Tingin ko sarili niyang desisyon yun sa buhay sarili niya yon, no? I think yung bata na yan ay talaga may sariling disposisyon, no? Na hindi na rin nalalayo sa principled leadership or stance ng ating pangulo o ng kanyang ama. Yan ang matindi kasi may dugong Lisa Marcos yan. Oo. Pinaghalong magandang features ni Lisa Marcos at ni BBM. Oo. Kung magaling na si PBBM, mas magaling daw si Sandro. Yan mga comments na nakikita Hindi, natin eh. Doon sa mga distrito na sa Ilocos, marami doon mga nagsasabi na kasi naging congressman din si PBBM, di ba? Kinukumpara nila kay Sandro, mas magaling daw si Sandro kaysa kay PBBM sa pagiging congressman. Hindi pa nahihinog yan, di ba? Oo, Hindi pa nahihinog yan. Oo, partida ha. Mahinaon pa yan, pero hinarap niya yung ICI. Yung isa, Sinulatan niya yung isa, sobrang tapang, pero pinagtatawanan kasi atras yung itlog. Yung isa sumulat ICI, di ba? para umatras. Oo. Si Sandro sumulat Para para harapin. magpresenta, Oo. magboluntaryo na mag-witness, di ba? Oo. Alam niyo nung nag-iikot nung nakara-eleksyon, di ba nagkaroon ako ng chance sa mag-iikot sa Norte, sa Region 1, no? Sa Ilocos Norte na libot ko ng gusto yan eh. No? At yung nasa distrito ni Sandro Marcos, no, lahat nagsasabi, ang daming proyekto agad na nagawa ni ni Sandro, no? Yung mga hindi ginagawa o napabayaan ng mga nakaraang panahon, Natatapos. no? Ginatapos niya. Meron siyang street lighting na solar, tapos yung drainage doon, no? Puro halos ginagawa lahat, Oo. no? At meron doon, Sandro Box, ito hindi masyado itong nababanggit eh. Yung Sandro Box, ito yung parang container van na library para sa mga bata na nakakalat doon sa nasasakupan ni Kumbaga, mobile Sandro library siya, Marcos. mobile Hindi, library. Fix na siya. Naka-fix siya. Puno ng libro, ng computer, kung ano-ano. Basta makakatulong sa bata. Kung gagawa ka ng assignment mo, hindi pwede sa bahay mo, pwede ka magpunta ron sa Sandro Box. Diyan sa Ilocos siya, no? Oo. 2023 namin nakita yan. Ngayon, to end this topic, mga ka-BBM, no? Magsabi nga dyan, yung nag-iisip pa rin na weak leader ang ating Pangulo gaya ng paniniwala ng mga kalaban niya. No? Sa mga nangyari nitong mga nakaraan, hanggang ngayon, no? Ano po, tama po ba editorial natin o mali? I-komento nyo lang po. Actually, ang mga nagmamahal sa pamilya Marcos, hindi lang dahil loyalista, dahil mahal nila Marcos. Mahal nila kasi nakikita nila may ginagawa. Oo. At yung effect ng mga projects na yan, nakikinabang sila, hindi lang sila at ang pamilya at ang community. Kaya ganyan nila kamahal ang mga Marcoses. Imaginein mo, ilang taon nang natenga, di ba? Wala sa political landscape ang mga Marcos. Pero sa pagbabalik nila, binoto. Nahalal ang presidente ng majority. Yung mga tao nga, simple lang tinitignan eh. Kahit ako, Ilocano ako. Pero pumunta ka sa lugar namin, sa Ilocos Sur, simula La Union, hanggang Ilocos Norte, no? Ang ayos ng mga daan. Correct. Kahit Totoo yan. mga maliliit na iskinita, kahit maliliit na daan, kahit mga barangay roads, maayos po lahat. Totoo yan. Pero pag totoo. pumunta ka sa South,
mo, dekada na nirereklamo, katulad nga ni Kabenji Contreras. Sa No? So, Bicol. dumating na yung punto na sumulat siya kay Secretary Vinciso ng DPWH para ipanawagan yung kalsada sa Quezon Bicol, no? Dahil Yes. matagal nang pinahihirapan ng taong bayan, no? Eh, bakit ganun? Di ba? Ba't sa norte kaya nga maging maayos ang mga daan? Bakit sa south hindi magawa nga? Nasa politiko kasi yan, nasa will nila yun. At saka yung maraming mahihirap na probinsya, nasa south, sa Mindanao, sa Visayas. Tingnan mo sa norte, mangilan-ngilan lang. Pero yung mga taga-South, mga taga-Quezon, taga-Bicol, no? Nagkaroon po kami ng chance na makausap si Secretary Vince Dizon noong last week, no? Nagkaroon kami ng dinner, no? At isa sa mga nabanggit niya ay may magandang mangyayari sa Next year, no? next year, 2026, no? Sabihin mo na, pwede na ba yun? Hindi pa ata pwede. Hindi pa ata, pero Ang makikinabang dyan, Luzon hanggang Mindanao. Luzon ang Mindanao. Lahat tayo, Oo, lahat tayo makikinabang. makikinabang dyan. Sa gagawin ng DPWH. Yes, Oo. yes. Bago to, bago. Bago. Oo. Pero sa hindi ako nagkakamali, bago tayo matapos siya sa segment mo na yan ha? Si PBBM lang sa lahat ng presidente mula kay Emilio Aguinaldo lumaban sa totoong buhaya. Wala nang iba. Sino pa ba? Sino pa Tama. ba? Wala na. Kasi political Diba? convenience Oo, na eh. wala na. Bakit ko papahirapan yung sarili ko? Oo. Presidente na ako. Di ba? Bakit ko gusto ng maraming kaaway na mayaman? Oh, correct. Na mga powerful? O babanggain ko ba yung Bakit mga ko, pera. bakit ko awayin yung mga buhaya? Yung anak ko may political career pa, di ba? Correct. Oo. Si Presidente lang. Oo. Si Marcos Ito lang. yung mga nanonood sa atin, no? Mabigat po ang laban na hinaharap ng ating Pangulo. Yung mga kalaban niya po, powerful, well-connected, moneyed, no? People or politicians, no? Kayang-kaya po nilang gumamit ng pera para siraan ng gusto si BBBM at ang First Family. Pero walang pakialam ang ating Pangulo. Basta gagawin niya kung ano yung At tama. saka, ginagawa na yan. Hindi lang nararamdaman. Hindi lang nararamdaman. Pwede ba pa-reels yung sinabi ko? Kasi yung... Pang-reels na ba yung sinabi ko? Ha? Pang-reels na yung sinabi ko. Aris na ba yun? Akala ko. Pwede ba? Pwede. O pwede na? Abel, Punta ka na ba? ituloy mo rin siyempre. Ituloy mo. Hindi, punta ka na nga dyan. Hindi pa isa ako example, no? Atong ang case. Di ba? 2021, Kaya topic ba natin yan? 2022. Topic Hindi, ba natin? Hindi, okay lang. Sana Example lang. 2021, 2022. Panahon ni Duterte yan. Si Duterte, ano ba ginawa? Di ba? Naimbestigahan ba yan? O pinatay na lang yung kaso? Wala. Bilyonaryo, trilyonaryo si Atong Ang. Hindi lang binangga. Only this administration. Kahit pa paano Lahat nagkakaroon ng binabangga, development. ano? Lahat Pero binabangga. sa atong ang yan ba yung hindi tinanggap ni PBBM yung 2 billion. Donation? 2 billion. Dalawang baka. Hindi niya tinanggap, no? Kasi nga, alam ni BBM na na may kaso di ba? Na pwedeng humingi sa kanya pabor balang araw. Which is, yun. Mga ka-BBM, naman. tama si panelista, no? Meron kasing kumalat na balita. Itong mga nakarambuan, no? Na nag-offer ng 2 billion na donation si Atong Ang sa Nung ating 22 yan nung election. sa ating Pangulo nung eleksyon, no? Pero tinanggihan niya yung 2 billion, no? Ganyan si ating sa Isipin ating mo, no? Pangulong 2 billion Marcos. siya. Ilang Retirement tarpaulin mo na yun. eh. Ilang damit na yun, no? Ang dami. Ilang motorcade na yun. Ilang tinapay tubig na yun. Pero Maraming tinanggihan. boto na yun. Oo. Ilang savings na yun. Kaya di Oo. mo paggagastos yun lahat eh. Tinanggihan. Totoo. Ganyan kadiretso si Pangulong Bongbong Marcos. Okay, punta tayo sa ating next topic, no? Itong si itong ating Teka lang, shoutout muna sa paborito kong artista kay Vilma Santos. Ay, Uy, nakikinig. Oh, Uy, yan. ang sipag nyo, sinashare yung post Oo. natin eh. Si Vilma Santos, Governor Vilma Santos, yung mga post naming 5, Sinishare. sinishare niya dahil siguro nakikita niya mukha kami alam mo, artista. pag na-meet ko si Ate V, kahit patay na yung nanay ko, papagawa ako ng autograph and dedication para sa nanay ko. Alam mo kung bakit? Bilmanyan yung nanay ko. Kahit mami ko na Bilmanyan yung kamukha nanay ni, ko. kahit si mami ko kamukha ni Nora Honor Bilmanyan yun. Kaya Ate V, pag sa atin. Kaya Ate V, pag nagkita tayo, Pero nasa- gawa mo naman kami ng autograph saka with Malay mo, dedication. makita natin, di ba? Oo. malay Oo. mo, di ba? Baka bago magpasko, magkita kami. Tayo. Oo, sige, banat yan. Okay. Itong natin, no? Itong ating magaling na executive secretary na si Ralph Recto, no? From DOF to Yes. executive office, no? Medyo talagang pinuputakte ng intriga, no? Dahil siya ang sinisisi tungkol sa 60 billion, no? PhilHealth Fund na turn over ng PhilHealth sa national government. At sinabi ng Supreme Court recently na unconstitutional yung pagte-turnover. Oo. No? So ano masabi mo diyan, Kakopi? Ibig sabihin po ng unconstitutional, labag po sa batas. So may batas, pero labag sa saligang batas. Unconstitutional siya. Ang ginawa po ni Ralph Recto, sinunod niya lang yung nasa batas. Oo. So nakakapagtaka sa mga dilis. Anong batas to, Kakopi? Ito yung GAA.
Yung GAA 2024. 2024. Okay. May special provision doon na kapag may excess funds, ang isang GOCC gaya ng PhilHealth, pwede siyang kunin ng gobyerno. Special provision po yan. Sino yung gumawa ng batas na yan? Kongreso po yan. Congressman. Si Ralph Recto bilang dating kalihim ng Department of Finance, in-implement niya lang yan. At ang sinasabi din ng Korte Suprema, walang criminal liability dyan si Ralph Recto dahil ginawa niya lang yung kanyang trabaho. Parurusahan mo ba naman siya sa ginawa niya lang yung kanyang trabaho? Definitely hindi. Pero hindi maintindihan ng mga dilis yan. At saka hindi siya yung nagpasok si Saldico at saka si Chis Escudero. Nagpasok ng clause sa special provision. Yung BICAM na yan, minaniobra nila yan dyan sa BICAM eh. Walang kinalaman dyan si Ralph Recto kasi hindi naman siya kongresista. Pero siya talaga pinupunteriya ngayon. O bakit kaya? No? Bakit siya Kasi pinupunteriya? ako nakikita ko dyan kasi kaya siya ang pinupunteriya dahil malapit yung posisyon niya kay PBBM. Siyempre nga naman, kapag binanat-banatan nila si Ralph Recto at napilitang mag-resign, hihina na naman Correct. ang side ni PBBM. Babagal ang proseso, Oo, may transition na naman. Hindi na naman makakapag-concentrate kasi mag-iisip na naman kung sinong pwede niyang i-appoint sa aming tatlo na papalit kayo. Hindi ko ma-imagine. ES. Di, alam mo, ES Chris. Parang joke talaga yun. pero alam nyo, sa tingin ko talagang merong nagkakainteres. Meron talaga yan. Nagkakainteres sa kanya Sa sa posisyon. pwesto niya. Ano ba yung posisyon ng ES? Malaki ba yan o talagang maganda? Palirista, Pareho. itong ES ay parang little president. Oo. Alter ego. Alter Oo. ego. Siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno on behalf of the president. Oo. Ano? So pag ganun. na-weekend nila yung ES, mawi-weekend nila yung presidente. Yes, Oo. yes. Lalo na kung mapalabas na yung mga ginagawa ng ES ay mali, illegal, irregular, fraudulent, or whatever. Kasi tingnan nyo yayang kakopya. Kapag nawala tong si Ralph Recto nag-resign, malaking dagok na naman to kay PBBM. Oo naman. Kasi, Imbis na makakonsentrate sa panghuhuli sa buhaya, puproblemahin niya pa yan kasi hindi pwedeng walang ES. Oo, Ah. totoo. Diba? Saka na-discarril na tayo ng ilang Oo. buwan, no? Marami nang medyo na-discarril, natigil na mga proyekto nang dahil sa investigasyon sa flood control Oo. scam. We cannot afford, mga kaya mga ka-BBM, na magpatuloy pa yung ganitong sitwasyon. Kaya kailangan ng mga steady hands sa gobyerno, katulad ni ES Ralph Recto, para magpatakbo ng gobyerno at maibalik sa tamang direksyon ng ating pamahalaan, ang ating takbo ng ekonomiya. No? Dahil yung kailangan po talaga natin na lumago ang ating ekonomiya nang hindi bababa sa 5%, no? Or 6%. Depende sa target ng ating gobyerno. Oo. Para na ma-attain natin yung mga target natin bago bumaba si Pangulong Kaya Bongbong Marcos sa 2028. pasinin nyo kami mga ka-BBM, kaming 5 sa first 5 . Kapag may buwabanat dyan kay ES Ralph Recto, binabanatan din namin kasi ayaw namin na ma-pressure baka mag-resign din. Oo, Kasi pag correct. nag-resign yan, dagok na naman kay PBBM yan. Problema na naman kay PBBM yan, mag-iisip kung sino ipapalit. Kaya pinagtatanggol namin yan si Ralph Recto, kahit hindi namin yan kilala, kahit hindi kami kilala, pinagtatanggol namin yan kasi ayaw namin madagukan si BBM. Hindi lang, hindi pa nga natin namimit si... Tsaka syempre, bilman dyan kaming 5. Oh, mga magulang namin, bilmahan yan, mga nanay namin eh. Ay, ikaw ba, hindi pa ba? Hindi, bilmahan yan din ako Oo, ng bata. yan. Alam mo kasi, Magaling naman umarte si Ate B. pero bilib tayo kay Governor Bill. Sineshare yung mga natin, mga post, no? Oo. Ako nagulat ako kasi dalawa Oo. sa post ko, shinare niya. Kasi mag-notify yan Vilma Santos Recto with 1 million followers shared your post. Di ba nakakataba ng ng Isipin puso? mo tayong 5, pag-aaksayahan ni Vilma Santos, i-share yung post. Ako marami na maiinggit dyan. Di ba? Hindi, siguro pinagbabasehan niya yung muka. O yung galing. Gwapings eh. Ang gagawin. Una dyan, muka. Looks. correct. Pangalawa dyan, yung post natin kung gaano ka brilliant. Palerista, gusto ko sundan yung sinabi mo kanina, no? Oo. Yung pagtatanggol natin kay ES. Actually, kapag meron po kami nakikitang mga galing na tao ng ating Pangulo, katulad ni Secretary Vince Dizon, kahit hindi po kami sabihan na ipagtanggol yon o ipromote ang kanyang mga gandang nagagawa, ginagawa na po Ginagawa natin. namin. Ganun po ang aming pagiging Marcos loyalist vloggers, no? Hindi namin kailangan ng pasabi ng Puro. mga nasa Timon-timon, gobyerno. walang timon-timon sa amin. timon sa amin. Kami po nagtitimon sa aming mga sarili. At saka kung hindi sa nagyayabang yung first 5 yung grupo namin, nagtutulungan po kami. Tingnan ninyo yung mga post namin. Maya-maya, in a day, marami kaming post pero may mga laman yung mga post na yan. At nagko-complement kami sa isa't isa. Nagtutulungan At talaga kami. dahil po sa tulungan na yun, hindi rin po kami nagmayayabang na nakaka 184 million po kami, no, for Oo. 28 days, no.
At nakakapagpa-viral po kami ng napakarami sa loob ng isang linggo. Oh, at dahil dyan, nahahak ako kahapon. Ha? Hintayin natin kung sino sa susunod Hindi sa... siguro dahil dyan. Tingnan natin kung sino sa susunod sa apat na to, kung sino mahahak. Hindi ko pa-afford. 65,000 pambayad sa hacker. Tingin ko hindi dahil dyan eh. Nakita ng hacker na maraming pambayad si Si Palarisa. Palero. Kami, makakuha walang Mas pera eh. kaya kontraktor sa akin. Kami ninyo mukhang walang pera, kaya ganyan eh. O yan, mga kabibim, tandaan nyo kahit sino nakakampi ni PBBM, basta binabalahura ng mga basurero, pinagtatanggol namin yan. Yung mga basurero, yung mga basurang DDS sa ugali. Hindi mga basurero trabaho, hindi yun Mga basurang ugali ng mga DDS, pinagtatanggol namin yan. Kasi ayaw naming madagukan na naman si PBBM kasi dagdag trabaho niya. Teka, banggitin pala natin, no? Kung ano sinabi ng Supreme Court, no? Ang sinabi ng Supreme Court sa kanilang decision tungkol dito sa 60 billion PhilHealth Fund na sinasabi nilang yung isang provision sa GAA 2024 ay unconstitutional, sinabi ng Supreme Court, kahit ganyan na nangyari, no, in good faith na sinunod ng executive branch, no, specifically ng Department of Finance na noon ay headed by Secretary Ralph Recto, kung ano lang yung batas na nakalagay doon sa GAA 2024. Correct. In good faith nilang sinunod yun. Kaya walang pwedeng criminal liability na pwedeng i-charge o ipataw sa DOF o kanino man sa gobyerno, lalo na kay Secretary Ralph Recto, no, para panagutin sa nangyari yan. Kasi may mga fake news pa na pinapalabas nila na parang naging pork barrel fund yung PhilHealth itong 60 billion. Ginamit daw sa mga flood control projects. Fake news po yan. Kasi itong pera na po yan, pumasok sa National Treasury po, ginamit po natin yan, pambayad po sa mga benepisyo ng health workers, pampatayo ng mga ospital, mga health benefits po. Ginamit po yan para sa mga saka kababayan yung natin. perang nilipat na yan ay yung subsidy na binigay ng national government to PhilHealth. Correct. Parang binabawi lang, no? At gusto kasing gawin ng gobyerno lahat ng mga idle funds or excess funds na hindi nagagamit na magamit ng tama. Correct. No, sa ibang serbisyo na magbe-benefit ang taong bayan. At nakatipid ang Kaya gobyerno. sinabi ng Supreme Court, yung intention is good. Correct. Kaya nga walang bad faith eh. Kaya nga good faith ng gobyerno, no? Pero ang nagkataon lang talaga na merong mga provision sa ating mga batas na hindi pwedeng gawin 'yon. Kaya alam mo kahit anong daldal yung dalawa yan, hindi naiintindihan yan ng mga galit sa gobyerno bumabanat kay Ralph Recto. kahit anong gawin natin, hindi nila maintindihan yan kasi babanatan pa rin nila para madagukan na naman si PBBM. Pero itong ginagawa natin para doon sa mga tao na mga matatalino. Oo. Correct. Yan. Parang additional na explanation na. Actually, itong discussion natin, nakakatulong din sa mga audience natin. Kasi Oo, minsan, natututo pag yung sila. kasama nila sa bahay, isang DDS, napapaliwanagan nila. Nakaka-enlighten din. Kung baka nagiging source tayo ng information. Mas nagiging kumpleto yung kanilang kaalaman, nadadagdagan yung kanilang kaalaman, kaya kapag nakikipag-usap sila sa iba na, hindi naiintindihan, meron silang bala para sa ano. Oo. Kaya sa mga ka-BBM, sa mga patuloy na babatikos kay ES Ralph Recto, tigil-tigilan nyo na kasi wala pong mangyayari dyan sa pinagagawa nyo na yan kasi si Ralph Recto Supreme Court mismo nagsabi na sumunod lang naman siya. At saka hindi maingay si Ralph Recto, no? Hindi maya-maya pupunta sa media para sagutin yung mga ibinabato sa kanila. Trabaho lang talaga. Makikita mo naman kung gaano kasipag itong si Ralph Recto, kung ano yung ginagawa niya, tulong para sa gobyerno, tulong para sa administrasyon ni PBBM. Kaya hindi mo mapupulaan din itong si Ralph Recto. Maliban na lang, of course, may mga ka-BBM din tayo, medyo hindi nagugustuhan si Recto dahil sa pagpataw ng VAT, di ba? Pero matagal na yun. Matagal na yun. High school pa ako nun. High school pa ako nun. Sagutin ko yan. Sige, sir. Bilang CPA. Nung panahon ni GMA, no, si Senator Ralph Recto ang nanguna sa pag-i-implement o paggawa ng batas tungkol sa expanded value added tax. IVAT, no? Dinagdagan yung IVAT natin. Kung di ako nagkakamali, from 10% ginawang 12%. Alam niyo po ba na kinusipay natin si Senator Ralph Recto din, no, kinusipay natin. In fact, natalo pa siya sa eleksyon. Pero alam niyo po ba, yung ginawa niya, nag-save sa ating gobyerno? Dahil yung pera na likom, no, sa pag-i-increase ng value added tax nung panahon na yon ay malaking bagay para sa gobyerno ni Pangulong GMA para ma-attain yung GDP growth targets noon. Para ma-sustain yung mga pangangailangan ng gobyerno para makapagbigay ng serbisyo sa taong bayan, no? Hanggang ngayon, no, si ES Ralph Recto, no, hindi tumitingin kung ano yung popular. Correct.
ang ginagawa niya kung anong tama para sa bayan, kung anong makakabuti para sa bansa at sa mga mamamayan. Yun ang ginagawa Oo, niya. tama. Hindi mo kailangan i-please, no? Hindi mo Oo. kailangan i-please lahat. Hindi mo na mapi-please lahat eh. Oo. Hindi talaga, kahit tayo eh. Sa itsura natin ito, marami pa rin tayong bashers eh. Di ba? Hindi talaga. Gawin ko ano yung tama. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Sabi ko na sa itsura natin, may sabi ba akong gwapo? Wala naman, advance ka mag-isip yan, advance ka. To conclude. Sinunod lang po ni Recto kung ano yung nasa Oo. batas. Nakatipid po tayo ng bilyones, hindi na po natin inutang yan sa ibang mga bansa. Hindi nagnakaw, wala pong ninakaw dyan, o hindi rin nagbawas sa PhilHealth benefits. In fact, lumawak pa ngayong benepisyo Oo. para sa PhilHealth. At Kaya- yung panawagan sa kanya na pagbibitiw ay unfair yun at misleading. Kung sino yung nagtatrabaho, pagbibitiwin nyo, si Sarah na puro travel, si Polo nga puro travel, hindi nyo pinagbibitiw. Correct. Unfair. That's unfair. Di ba? Unfair. English! Oh. Reels yun ha. Reels yun. Reels yun. Yung tungkol sa complete disability discharge na pinapa-review o inutos ng ating Pangulo na pag-aralan ng PNP saka ng AFP. Kung matatandaan nyo mga kayayam, last week no, napag-usapan natin tungkol kay Captain and promoted Major Jerome J. Hakuba. No? Yan yung bulag. Yan yung Oo. naging bulag na na-discharge last week. Yan no, ba'y pinuntahan nyo? Hindi, yan, kaya, no? iba. At yun, nagkaroon ng acknowledgement si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kanyang kalagayan at pinapa-review na ang CDD na yan no, sa AFP at PNP. No? Ang pagre-review po niyan hindi naman ganun kabilis kasi may Correct. legalities po yan. No? Pag-aaralan ng gusto ng legal departments ng PNP yan at ng AFP at magbibigay sila ng recommendation sa ating Pangulo kung paano maiiwasan o paano matutulungan yung mga pulis o sundalo na under dyan sa CDD o naapektuhan ng CDD na yan. No? Kaya siguro next year magkakaroon tayo ng mas definite na sagot mula sa palasyo o mula sa PNP, AFP para matulungan ang mga pulis at sundalo na under sa CDD. Ngayon, mga kayayam, nung isang araw, anong araw ba kami Sabado. pinunta? Linggo. Linggo. Pinuntahan po namin si PNP SAP Trooper, no? Ryan Asunyo, no? Nagpunta pa kami sa Mauban, Quezon para dalawin siya. Layo ah. Oo, dahil siya isa rin po siya sa katulad ni Jerome Hakuba, no? Na injured, no? Na-ambush Severely injured, na-ambush din, no? Out of 15 na kasama niya sa inambush, no? 8 ang namatay at 7 silang nagkaroon ng injuries or disabilities, ano? At si kaibigan Ryan Asunyo, bago nating kaibigan, no, ay nabulag po ng dahil doon, parang si Hakuba, no? Pero wala na siya sa servisyo. Kaya ngayon, lang, ang difference po nila, si Hakuba is kaka-discharge pa lang, 1 day or 2 days pa lang nadi-discharge, na-actionan agad na ating Pangulo. Si Ryan Asunyo, medyo matagal na po kasi siyang Ilang taon na discharge. siyang ano? 2016 pa po siya matagal discharge. na. So medyo 9 9 years na na. po siyang discharge, kaya iba ang Iba yung kaso nun. Iba ang kaso nun. At bukod doon, iba po ang batas ng PNP at tungkol sa serbisyo. Magkakaiba po Ito sila. yan. Ayan, ito po yun, no? Si Ryan Asunyo. Niregaluhan namin ng jacket, no? Na merong Malacanang seal at Ilang taon na siya? Office of the President seal. Ha? Ilang taon na siya? Si Ryan ay... Siguro mga yan, mga 40, mga 40. Yeah, mga 40... Early 40 or ano. 44 si Ryan. Tindig pulis pa rin, no? Ano sir, dalawa niyang mata, 100% di nakakakita. 100% hindi na nakakakita talaga siya. So, sa kabutihan loob ng first 5, no? Dahil after nitong nangyari kay Hakuba at kay Ryan, nalaman natin, no? Minarapat po namin na mag-advocate ng tungkol sa mga ganitong sitwasyon. Kaya inumpisa namin kay Sargento Ryan, no? Nagdala kami doon ng groceries para sa kanyang Noche Buena at hindi na nila problemahin. Nagbigay po kami ng konting cash at ayun, nireport namin ang sa kanya personally kung ano ang sinabi ng ating mga pinagtanungan sa Malacanang kung anong pwedeng maitulong kay Sargento Ryan Asunyo. Sa madaling salita, umabot na kay PBBM yung Umabot na po kalagayan yung niya. kalagayan sa Malacanang at kung di ako nagkakamali, no, pinangako nila na after the holidays ay babalikan tayo tungkol sa sitwasyon ni Ryan Asunyo. Magandang balita po yun. At nagkaroon din tayo ng pagkakataon, Kakopi, para tanungin siya kung ano ba ang gusto niya. Gusto niya. Anong hinihiling niya.
Ano raw? Actually, mga kayayam, ka-BBM, ang inihiling ni Ryan ay tatlo lang. One ay sana mabigyan ng scholarship yung mga anak niya. Kasi worried siya na hindi mapagpatuloy ang trabaho. Pero ang kung pag-aaral. Ilan ba anak niya? Ilan anak Dalawa niya? lang. Medyo malayo agwat. Isang 16, isang 1-year-old or 2 years old. Layo, no? Layo ng pagitan. Pero worried siya na baka hindi niya mapag-aral yan dahil nga ang kanyang pension ay 13,000 lang sa Baba. ngayon. Tapos No? wala silang pinagkakitaan ngayon. Maliliit na business, namimulot ng pili nuts, ginagawang sweets, no? Yun lang, no? Tapos yun ang isa, yung education ng mga anak. Pangalawa, kung pwede matulungan siya na kabuhayan, no? Magkaroon ng maliit na negosyo, no? Dahil hindi na po siya umaasa na makabalik sa PNP dahil sa kalagayan niya. Hindi po ganun siya ka-hopeful, no? Very realistic po siya and I agree with him, no? Na mas maganda yung kabuhayan na kasama niya na lang yung kanyang pamilya. Nasa bahay na lang siya, Nasa bahay, nagnenegosyo ng maliit, no? Yun po. At pangatlo, no, yung tungkol po sa kanyang pensyon. Dahil meron dati po nung na-discharge siya, meron siyang 13,000 na pension mula sa PNP at meron 12,000 mula sa NAPOLCOM. Ngayon, ang nangyari nung 2020 during the term of the Duterte. past president, no, tinanggal po yung sa NAPOLCOM na 12,000. Okay na sana kung 25,000 ang kanyang ang pension Inabot ba siya ng sahod ng 50,000? Hindi, no? Hindi sila. Yung Yun ang salary kaya increase. kaya nga maliit yung kanyang pension na 13,000. Hindi niya inabot yung nag-increase ng 30,000 plus yung entry level ng mga police. Siya yan? Oh yeah, siya yan, no? Hindi Matikas niya pa inabot. yung katawan, no? Oo, matikas ang katawan. At masigla, no? Masigla pa siya, no? Ayun. So, yun ang tatlong kahilingan ni Ryan na palagay ko naman hindi mahirap, no? Hindi mahirap na tuparin para sa ating Pangulo o sa Ibaba nyo kanyang nga, administrasyon. ano mo ngayon nakasomblero, siya yan. Siya yun. Yan, siya. Ayan pala, meron siyang Facebook page. Ang Ryan page, no? Oo, mga kaya, mga ka-BBM, please follow. No? Tulong nyo na lang po kay Ryan sa pag-aalay niya ng kanyang buhay, ng kanyang dalawang mata sa ating bayan, sa ating katahimikan, sa ating safety and protection. No? Itulong nyo na lang po yung pag-follow kay Ryan. Ryan page. I-search nyo lang po sa Facebook, Ryan page. After this podcast, i-search nyo na po. Tulungan na po natin. I-follow na po. I-follow nyo po like siya. and share din po. Yung Malaking kanyang mga bagay videos. po yung sa kanya yung pag-share, pag-follow nyo at pag-share nyo sa kanyang Katuban po. wala inano na siya, inopera na kasi na ilang content na yung nag-million views siya. Ayos, So ayos. inopera na siya ng Ilang Meta. followers na? 165,000? Nung una kong makita tong sitwasyon niya, nasa 55 lang. Check nga natin. After a few days, naging 77. Wala pa isang linggo na doble, nasa triple, nasa 160. bilis, no? 170,000 na siguro ngayon si Ryan Page. No? Tulungan po natin Ilan siya. yan, Lex? Ilan yan? 165K. Ito naman po, meron po kaming magaling sa technical na tao, no? Katulad ni 31 million na movement po, no? Tinutulungan or ina-assist niya po si Ryan Page para ma-monetize na po yung kanyang FB page at para kumita rin po siya sa Facebook. Kaya tulungan po natin siya, no? At ngayon po, no, pwede na siyang padalan ng mga stars. Kung pwede niyo pong padalan siya diretso ng stars sa Ryan Page, no? FB account niya, malaking bagay po sa kanya Hindi yun. yung ano niya, pre, hindi yung kinoy-Gcash niya. Ang suggestion nga namin sa kanya kung maggagawa ng GCash account, kaya lang merong problema pa sa kanilang subscribe ng GCash Verification. mga verification. So, kapag meron siyang GCash account, no, ilalathala din po natin sa aming mga page para makatulong kayo diretso sa account ni Ryan Asunyo. Ikaklaro ko lang po, kaming first five, kaming itong Salamat PBBM Podcast, ang individual pages namin, hindi po kami nagsusulisit ng kahit kaninong tao, kahit para kay Hakuba or para kay Asunyo. Kung gusto nyo pong tulungan sila, tumulong po kayo sa kanila diretso. Okay? Kung meron po kaming mga tinutulungan, katulad nung ginawa namin nung Sunday, na nagdala kami ng konting pang Noche Buena sa kanya at konting pera, no, galing po sa sariling busal namin yon. Pero nainggit ako ron, ha? Nakita ko yung binudol nyo. Binudol. Parang sarap kumain sa ganun, no? Oo, sarap. Sarap ng Daon ng saging? Oo, sarap ng kainan namin. Saka nagluto sila nung pinangat. Yun, ano yun? Gabi.
gabi leaves. Tas may tulingan. Ginata, tas may isda, tuyo Hindi sa ba loob. yung Makati? Hindi, masarap. Hindi, Makati na yun eh. Paggabi. Ang saya naman ni pala. Tapos meron kami Siyempre, ano tayo? inihaw na liempo. Oh. Meron kami nilagang baboy. Meron kaming ano ba yun? Hindi, masarap din yung gulay na sasawsaw sa bagoong na Ayun, may meron kaming ganun. kamatis, no? Kamatis sibuyas. Sa kabago. Nakakasira ng diet yun. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.